Hindi lang. Ako lagi nag-absent. Tayo ay may pupuntahan kasi meron akong surprise sa mga bata. Hindi nila alam kung saan kami pupunta after magsimba. So, kaya kami pupunta. Kaya nga, alam namin. Kayo, alam nyo ba? Sus. Kailan ulit namin ito nagawa? Pwede na itong connect the dots. Good morning, morning sis. And it's 5:21 AM. Galing ako ng gate kanina. Kasi hindi pa ako natutulog kasi nag-edit ako. Tapos, dahil ay hindi talaga ako natutulog pag ganitong oras, especially pag Sunday kasi dumire-diretso na ako ng mass after. Kasi pag kinakatakot ko, pag natutulog ako, minsan di ako nagigising. So, ginagawa ko, sinasagad ko na yung oras ko para isang pagura na lang, then mamaya tulog. So today, nag-prepare na ako, nakabihis na ako. Dahil magmamas na tayo. Tayo tayong simbahan. 6 AM ang aking first service sa mass ngayon. Kaya lalarga na tayo. Ayan, nandito na ako ngayon sa lectures room. Naantay ko na lang yung mga kasama ko. But definitely, first mass is 5 AM and then sunod is 6 na. So, magbabasa lang tayo. Hintayin ko lang matapos yung mga session. Kukunin ko na yung reading para makapag-prepare na. Pang-apat yung alam. Personal. Ito nga po. Ito po sila. Ay, nakalive ka! Hindi, ito lang. Vlog to. Nahuli mo! So, vlog to. Ito yung mga ate-ate ko dito. Si ate Mar, si Tita Femi, at si ate Salim. Papapanood yung gusto ba kayong pagkili? Binabati ko ang aking mga kapwa. Hindi na Ito napaka-ano nito. Ito yung mga masisipag. Ito yung mga laging nandito. Dito na nakatira. Ayan sila dito. Kasama ko lagi yan dito. Sila dito. Ako lagi nag-absent. Kasama ako. Oy, ako bye bye. Bye everyone. Niyo, mahal ko kayo, tinatanggap ko kayo, pinatatawad ko kayo, hindi ko kayo ipapanis. I understand you. Peace be with you. Shalom. Ito mga kapatid, ang kahulugan ng shalom, peace. Ang shalom po, it is not the absence of conflict and war, but it is a desire of the person to have that person a good and better disposition, mga kapatid. At ito yun ang regalo ng Easter, ang regalo ng ating Panginoon, na sinasabihan tayo dito lahat, na kahit ikaw ay nagkasala, ilang beses mo akong binitray at iniwan, I still love you, hindi kita binitray, lumapit ka sa akin, humingi ka sa akin, ibibless pa rin kita, pinatatawad na kita. I accept you, I understand you, I still trust you. All my desire for you is your betterment and for the good of your soul, your body, and your mind. And I want you to be comfortable and happy. This is Shalom, mga kapatid. Peace be with you. 1 hour later. Howdy! May nakita kami ice crumble. Bili tayo. Uso-uso na naman kasi talaga ice crumble ngayon dahil napakainit. Wow. Daming milk.
kuya? Oo. Wow, sarap. Kaya, kunin mo na. Thank you po, kuya. Happy Sunday! Happy Sunday mga Ningskis. Alam nyo, nung narinig ko yung gospel ni Father kanina, talagang inilabas ko yung phone ko at vinlog ko siya, kinapture ko siya para sa inyo and para din sa akin to remind me always na yung pagpapatawad talaga is napakalaking bagay, pagpapatawad at paghingi ng tawad. So, ang saya lang kasi very timely sa akin yung today's reflection na iniwan ni Father, no? Na God's mercy is greater than our sins. Kasi sa dami ng mga kasalanang nagagawa natin, parang napakahirap sa atin na mag-own up doon at i-admit yun at humingi ng tawad kahit ba napakalaki o napakaliit na bagay niyan. Parang napakahirap or hindi natural sa atin na humingi ng tawad. Nagbigay pa ng example si Father na pag nagpapatawad ka, hindi dahil pinapatawad mo yung tao na yun dahil okay sa kanya, okay sa'yo yung nagawa niyang kasalanan sa'yo, but more of like pinapatawad mo yung tao na yun bilang pagpapatawad mo rin sa sarili mo na i-free mo na din yung sarili mo sa hold niya sa'yo. Na tuwing makikita mo siya, it will bring back the bad memories and the emotions that it cost you. So pag nagpatawad ka, kakabit na nun, parang ibinibigay mo na rin sa kanya yung mga unpleasant emotions na naidulot niya sa'yo. So ibinibigay mo na din yung bigat na pilit mong inaako sa sarili mo doon sa taong nakasakit sa'yo. So ako din parang ganun. Sabi ko, doon sa mga taong na-hurt ko, gusto ko din humingi talaga ng sorry bilang ayoko ding mabagabag ng konsensya at yung bigat na dinadala ko dahil nga alam ko nakapanakit ako eh. Minsan may mga ganyan pa naman ako, hindi ko alam nakakasakit na pala ako or offending na pala yung nagagawa ko or nasabi ko. Minsan mayroon din akong mga naikikilos na sa akin ay normal lang dahil nga level-headed person ako, pero sa taong nagawan ko nun is very emotional. Iba pala yung dating sa kanya, sobrang offending yon. And for me, I'm just being factual and reasonable, kumbaga. So, regardless kung wala tayong intention or intention natin na makapanakit, mahingi pa rin tayo ng tawad at ng pasintabi kasi we never know kung nakasakit tayo or hindi. Basta if there is something uncomfortable or uncertain tayo sa mga nagawa natin, ihingi natin ng tawad kasi parang hindi naman tayo nauubos, 'di ba, pag humihingi tayo ng sorry. So yun lang din yung na-realize ko kanina na gusto kong i-share sa inyo. Sunday reflection. Let's reflect on the gospel of the Lord na God's mercy is greater than our sins. Anyway, ayan, tayo ay may pupuntahan kasi meron akong surprise sa mga bata. Are you excited, kids? Hindi nila alam kung saan kami pupunta after magsimba. So, probably you are wondering kung nasan si Daddy Jet. Maaga kasing nag-serve si Jet sa simbahan kanina. 6 AM. So, 4:45 pa lang nag-ready na siya. Kasi maaga yung pupunta sa simbahan dahil nagbabasa yun ng reading. Prior to reading it, ng akto na talaga. Kumbaga, yung reading it talaga na nakasalang na ayan na may mass na may mga tao na syempre ini-internalize niya pa yan and inaano niya, nire-reflect niya para pagbasa niya ay may talaga, may diin ba, may emotion ba, yun kasi intinding-intindi niya nga. And nakauwi kasi siya sa kagabi sa gig is parang mga 3 AM na yata. So hindi na siya natulog, nag-edit na siya ng video, tapos dumiretso na siya sa mass. And then pagdating niya ng mga 7 or 7:30, yun, doon na siya natulog. Tumabi na lang ako sa kanya kanina for an hour. Tapos sabi ko, asikasuhin ko muna yung mga bata para habang nagpapahinga si Jet, magbanding muna kami ng mga kids. Let's go! Who wants McDonald's? Me! Let's go!
Let's go! Let's go! I'll get the orange juice. Happy. Get ka ng ano, kutsara tinidor. Hala, sama-sama naman yung rice. Hingin ka na extra plate. Dali. So long for the message for about receipt from thy bounty to Christ our Lord. Hindi. Hindi. Okay. Just then. Gising na siya. Hello, guys. Habang makain kami sa McDo, may message ko. Tapos nagulat ako sumagot. Gising na pala. Kaya yun, dinaanan namin dito. Para kasama namin siya sa pagdadalhan sa mga bata. Saan kaya kami pupunta? Kaya nga, alam namin. Kayo, alam nyo ba? Alam ko kung saan tayo pupunta. Sabi niya, bakit kaya? Saan kaya pupunta? Kasi ang laki ng bag. Pero hindi niya alam kung ano nasa loob. Kawi, excited ka? Sus. Exercise pa eh. Kasi ngayon lang ulit namin ito nagawa. Yung magkakasama kami tapos magse-swimming. Yung mga bata lang. Tapos, oo ate, kasi ano, tawag dito. Validator, ano? Hindi na kayo marunong. Ako naman meron akong ano mamaya. May meeting sa church. So, pupunta lang ako doon. Sandali papakita. Tapos babalik ako dito. Wala na kahit yun. Hindi mo na matanda. Mismong elevator, wala pa yung mismong bahay. Na-miss natin. Miss na! Na-miss natin to. That's my swimsuit! No, bis na. Dali, bis. Mommy! No! Hi! Tuwa sila. Oo, sus. Ay, yung sleeper mo, sir. Indo! Hindi, may winner. I love sleeping! A few moments later. One, two, three. I love you. Wala yung wallet ko dyan. Alam ko dala ko. Kiss naman. Bye. Sunduin mo kami, ha? Love you. Sorry, disconnected. Oo nga eh. Natapat kasi guys eh, na may ano siya, may meeting sa simbahan. Kaya iwan niya muna kami dito. Actually, hindi talaga dapat kasama si Jet. Kasi nga, meron siyang activity sa simbahan. Kaya lang pinilit niya lang din talaga makasama doon sa window hours niya. 12 to 1:30 para makabanding kami. Pero yan, kailangan niya na ring umalis kasi start na nung meeting nila ng 2:00. Babalikan niya na lang kami dito after. Love you!
ka? 2 hours later. Sky, let me see. Ano na nangyari? Grabe. Daming dugo na. A few moments later. Kaya pala tahimik na ang mga bata. Nakatulog na sila. Kanina si Claudine ang tulog na. Pati si Sky tulog na. Nakikinig yan ng music. Ganyan. Naka-airpod siya. Pero tulog na din. Dapat pupunta kami SMA pero okay lang. 4:35 pa lang naman. Hayaan natin sila mga tulog. Napagod ka ka-swimming kasi. Sarap ng higa nila sa floor. Antok na rin ako tuloy. Ayoko na umalis. Okay lang dito, 4:30 pa lang naman. Alis tayo kahit mga 6. Masyado kanya. Makatulog naman tayo para parehas. O di, meron pa naman sabi mo pa 40. Ay! 5:30. Ayoko na tulog ng 45 minutes. So, masakit lang ulo ko. 1 hour. Di pwede sa akin yung 1 hour. Dapat sa akin mga mga 3 oras. I love you. Ang dami ko talagang tigyawat. Grabe. Sunod-sunod. Pwede na itong connect the dots. Okay. Ang dami. Ang laki. Meron kasi kung sinusubukan na bagong toner ngayon guys. Yun, yung pinadala ni Pixie na Glow Tonic. Ang laki niya. Tapos ang cute. Personalized siya with my name, diba? Ang ganda. So, ito ay 5% glycolic acid and exfoliating toner. So, ito yung sinusubukan ko ngayon kasi ang lala ng mga tigyawat ko. So, first try ko pa lang ngayong gabi. And tingnan natin kung may improvement na siya agad tomorrow. Hopefully, no, dahil nga may glycolic acid siya. Hopefully, ma-dry up niya agad yung tigyawat ko overnight. Kasi minsan may mga ganun super effective nila sa skin mo. Kasundong-kasundo nila yung mga tagyawat sa skin mo. Overnight lang, pagising mo ng umaga, dry na siya agad. Ang fresh pa naman ng tigyawat ko, ito palabas pa lang siya. Yan, mga mamumuti pa lang. Kaya ang kating yan yung pinaka-peak ng pagtitigyawat. Yung nangangati na siya kasi lalabas na yung whiteheads, yung pinaka-naanak niya. Skincare na ako guys. Nakapagtulog na rin ako. Si Jet ang nagpatulog dun sa mga bata. Hindi ko na tinapos yung yung 2 p.m. ko. Bukas ko na lang siya itutuloy kasi holiday naman nga pala ng Tuesday and Wednesday.